hapon sa bawat isa po sa atin. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito, sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan. Dalangin po, O God, patuloy na mag-usap ka, buksan mo espiritual na pang-unawa ng iyong mga anak. Ganun ng Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakauna po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord, maging ang ating mga kapatiran po online, isa pong mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Salamat kay Lord at muli ay nagkita-kita po tayo ngayong araw ng Wednesday upang patuloy na papurihan at mapakinggan ang kanyang banal na salita. Kaya nakahanda na po ba ang bawat isa? Amen. Amen. So ang pag-aaralan po natin this afternoon, it is about relationship between the members of the body of Christ. So yan po yung title, pamagat ng ating pag-aaralan. Relationship between the members of the body of Christ. So dito makikita po natin ano ba yung mga relasyon. Alam natin pag sinabing relasyon o relationship, yan. Marami tayong mga relasyon, hindi lamang po sa immediate family natin, even in our friends, and even kapatiran po natin sa Panginoon. So, this time, ang ating pag-uusapan, ito yung relasyon natin sa bawat miyembro, sa mga kapatiran, sa pareho po natin mananampalataya. So, relasyon yan sa katabi mo. Yan yung pag-uusapan natin this afternoon. So, what are they? Tingnan po natin sa kanyang salita. Ano nga ba yung mga tinatawag na relationship between the members of the body of Christ? Number one is that member of one another. Yan. Member of one another. And Romans 12 verse 5, okay, sabi ko sa kanyang salita. Romans 12 verse 5, so in Christ, we who are many form one body. And each member belongs to all the others. So, ikinumpara po ito sa katawan po natin, di ba? Alam natin na ang katawan natin, we have different parts of the body. At ganun din po mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, na ang bawat isa, sabi diyan, we who are many form one body, nagkakaisa. And each member belongs to all the others. Kaya yung katabi mo, you are belong to her and she also belong to you. Amen. Kakaisa. Yan. Kaya ito po yung kagandahan ng may tinatawag ng spiritual family. Hindi lamang po sa ating mga natural family, even in our spiritual family. Di ba sa natural family natin, kahit napasaway minsan yung ating mga kapamilya, but still pa rin, we belong to one another, isn't it? So, even in spiritual things, mga kapatid, yan po, members of one another. Okay. Number two, na makikita natin na relasyon is that love one another. Magmahalan. Magmahalan. At alam po natin na ang pagmamahal, ito po ay makapangyarihan. Because it's one needs love. So, dito po, ang isang mananampalataya, ang relasyon po ng mga mananampalataya with one another is that we need to love one another. Kaya dapat wala kang kagalit. Especially pag kapatid mo kay Kristo. Kaya wala mong nag-aaway na magkakapatid kay Kristo. Natural na, di ba? Ayan, parang minsan, parang aso-pusa magkakapatid. Pero kahit na aso-pusa, pag nagkaroon naman yan ng kaguluhan, nagkakampi-kampihan din sila at the end. Sabi nga sa ating kasabihan, blood is thicker than water. Kasi kadugo. Kahit minsan pasaway yung kadugo dahil kadugo. Ayan. So, even po spiritually, mga kapatid, we need to love one another. Romans 12 verse 10, sabi niya, be devoted to one another and brotherly love. Honor one another above yourselves. So dito po natin maipapakita ang pagmamahal po natin by being devoted to one another. Yan, devoted. So sa pagiging devoted, kasali na yun yung pagiging tapat. Ayan, nandun na yung integrity din natin, mga kapatid.
And then, yung honor, respeto. Di ba kailangan natin ng respeto? Respect with one another. Paano ba natin nasasabi na we honor one another? Ayan, kung sa ating buhay ay hindi tayo nagiging mapagmataas sa Kanya. Ayan. No? So, honor, magmahalan. At tunay po mga kapatid, ang pagmamahal po ay makapangyarihan. Sabi nga sa Kanyang salita, love covers the multitude of sin. Palagi po natin sinasabi na ang puso ay punuin ng pagmamahal at huwag lalagyan ng basura. Kung may basura, ang kinakailangan ay itapon. Ano yung basura na inilalagay ng tao sa kanyang puso? Unforgiveness, jealousy, envy, yung mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa mata ng Diyos. Na minsan inilalagay ng tao sa kanyang puso, no, na yun pala ay basura na pag hindi mo itinapon, mabubulong ka rin. Kaya kinakailangan ang puso, isang pusong dalisay, isang pusong malinis, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. So, ganun po dapat yung establish ng puso natin. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw sis, kumusta na puso mo? Kasi kung pupumustahin po natin ang puso natin, maraming nangyayari. Minsan may mga tinatawag na ako ang puso ko, naku, aray ang puso. Pero naman minsan ako yung puso ko, matigas na. Pinatigas na siya dahil sa mga testing, mga trials. Minsan naman ako yung puso ko, malambot na parang mamol. So, anong klaseng puso? Basta ang mahalaga, isang pusong kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Isang pusong malinis, isang pusong dalisay, isang puso na talagang alam natin na ito ay nakakalugod sa Diyos. Okay, number 3. Number 3 po na relasyon is that honor one another. Yan. Honor one another. Ephesians chapter 6 verses 2 to 3. Honor your father and mother. Especially po yung ating mga father and mother. Alam po ninyo mga kapatid, kahit na sino man o anumang klaseng ugali, pagkatao ang ating mga magulang, we need also to honor and respect them. Kaya kung may pagpupulang man, pagkakamali man ang ating mga magulang, we know the Word of God says, honor your father and mother. Magpasalamat din po tayo dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi po tayo naging tao sa mundo ito. Yung pagkakasilang lang natin at pagkakaroon ng chance na makita ang mundo, isa na pong napakalaking pasasalamat natin sa ating mga magulang. Just in case meron mo sa atin dito, hindi mo nakilala kung sino ang mga magulang mo, basta iniwanan ka na lang sa ere. Kaya masabi no, naku, ang nanay ko, siguro, no, isinilang ako, ay, ang nagsilang sa akin, may nagsabi na puno daw ng akasya. Kasi hindi niya alam kung sino. Kasi may mga iniiwanan lamang. Pero I believe may dahilan kung bakit. Now, there is a reason kung bakit nangyari yun. Pero sabi po rito, anuman ang kanilang pagkatao, sino man sila, mga kapatid, sabi sa kanyang salita, honor your father and mother. Nagkulang man po sila sa atin sa pagiging mga magulang nila, nagkulang sa ating mga anak, but still, especially now, na tayo po ay nakakakilala sa Panginoon, we need to honor our father and mother. Which is the first commandment with a promise. May pangako kasi. No? Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Dahil ang sabi niya sa verse, sa next verse po, no? Sabi ng Panginoon in verse 3, that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. O, tingnan po ninyo. Kaya alam po ninyo, pag mabait tayo sa ating mga magulang, ay pinagpapala din po tayo ng Panginoon. Ang pangako niya dyan, magiging maayos ang buhay natin at mai-enjoy natin, magkakaroon din tayo ng mahabang buhay. Kaya kung gusto mong maging maganda ang buhay mo, isa ito sa magiging susi mga kapatid. That we need to honor our father and mother. Kaya kung buhay pa po ang ating mga magulang, this is the time that we show our love to them.
Kaya kung umuwi kayo, nandun din na binibisita natin ng ating mga magulang, no? Binibigyan natin sila ng kanilang pera, ng pagkain, binibilhan ng pagkain, di ba? No? Kasi noon nga, nung mga bata tayo, pinapakain nila tayo. O, ngayon pa kaya at meron na rin tayo sariling mga income, so it is proper, mga kapatid, na nandun po na we help also and we show our love, our respect to our parents. Dahil ang pangako sa salita ng Panginoon, ang Diyos pang nagsasabi nito, magkakaroon po tayo ng magandang buhay at mahabang buhay ang kasama. 1 Corinthians 12 verse 26, sabi niya, if one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Ang i-example po natin ito ay, for example, as a group. Ayan. Naku, yung mga Wednesday group ng free believers. Ay, naku, mababait sila, nag-i-evangelize. O, diba? But if you are belong in that Wednesday group, at nasa free believers ka, narinig mo yun, ay, parang tumataba yung puso. Kasi, yan, naririnig mo na maganda yung comments, positive comments. Eh, paano kung may negative comments? Nasabihin na natin na among us, merong pasaway. No? At talagang gumagawa ng hindi tama. And then ang sasabihin nila, isinari ka. Naku, yung mga Wednesday group na yan, ay ganito ang ginagawa nila. O, diba? Kasali ka doon. So, papatunay lamang na yan, pag nagsama yung isa, lahat kasama na. Diba? Kung meron tayong naririnig yan sa labas, uy, ang mga ganitong church, you are belong in that church. Diba? Mararamdaman mo yung parang, sandali. So, tingnan po natin. And of course, kung dinala po tayo ni Lord dito, even our church, it is already our spiritual family. We need also to honor and respect it. Na kung meron tayong marinig na hindi tama, sandali, baka nagkakamali ka kapatid. Pero minsan pag negative comments yung naririnig natin, madali tayong mairita. Minsan nga ako, Sunday yun. Para bang medyo talagang nairita ako kasi yung mga taga, I think, 7th floor lang. Yung mga 7th floor, sa ating 15th floor, kasi maraming churches dito. Merong 2nd floor, 7th floor, 10th floor, and then dito sa 15th floor. And then yung mga taga 7th floor, merong mga kapatiran natin na papuntang 15th floor. Nung lumabas sila ng 7th floor, yung isa doon, talagang gusto niyang palabasin yung mga kasama natin, iniaakal niya, sabi niya, dito na lang kayo mag-church, mga sister. Ganyan siya. No, dito na lang. Kasi kung doon kayo, tinuro dito sa 15th floor daw, sabi is, mainit daw dito, papunta daw ng impyerno. Yun ang kanyang sinabi. So hindi ko na malayan mga bunga, masabi sa kanya, sabi ko sa magdahan-dahan ka ng pananalita mo. Kumaroon ako doon sa may sabi ko, Lord, sorry. Kasi yung bang maririnig mo na sasabihin na yung mga taga dyan sa 15th floor, mainit yan, papunta daw sa impyerno. Yun yung kanyang sinabi. Kaya sabi ko sa kanya, sister, dahan-dahan ka ng pananalita mo, hindi mo alam yung sinasabi mo. Sabi ko gano'n sa kanya. And then, at least, medyo nagpakumbaba yung isa. Sige po, good ko man. Bali, pag itadahin sa amin po is, minsan, nandun ba na parang nawawala din yung educations natin, lalo na pag gano'n, ang maririnig mo, buti ka man, hindi ko sinabi, baka kayo ang papunta na dito. Pero yun lang sinabi ko sa mga dahan-dahan. Pero yung gawin ng pananalita ko, pabagsak na rin, na medyo mabigat na rin. So sabi ko, Lord, sorry, para hindi ako nakapasaluhod. So, dito makikita po natin mga kapatid that we need to honor one another. Another is that be in one accord. Be in one accord. Romans 15 verses 5 to 6. May the God who gives endurance and encouragement
give you a spirit of unity among yourselves as you follow Christ Jesus. We need the spirit of unity, pagkakaisa. Kaya pag sinabing be in one accord, yan, pagkakaroon ng pagkakaisa. Verse 6, so that with one heart and mouth, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. So, kaya ang mga mananampalataya, magkakapatid kay Kristo, sila po ay nagkakaisa. No? So wala po sanang division. No? For you, Wednesday group, maliit na nga yung grupo ninyo, tapos kung kanya-kanya pa, paano na lang? So dapat merong pagkakaisa mga kapatid. No? Dahil kung nagkakaisa, mas masaya, isn't it? Although, no, you have different characters, different upbringings, pero ang kagandahan nun, no, yung bang because of God, no, nagkakaintindihan, nagkakaisa. Yun po ang nais ng Panginoon. Kasi kung tutuusin, pag sama-samahin natin yung mga ugali natin, for example, yung katabi mo mapagmataas, mapagpakumbaba ka, pagsamahin mo, hindi naging balanse. Isn't it? Pag nagturaan, nagiging balanse. So, pagkakaisa, yan pa ang nais ng Panginoon. John 17, verses 21 to 22. That all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Because remember, we believe in one God, God the Father, God the Son, Jesus Christ, God the Holy Spirit. Nagkakaisa sila. Tatlong personas, pero nagkakaisa. Katulad ng buko, iisa, 3 and 1. Verse 22. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Kaya dito talagang makikita natin na ang mga magkakapatid kay Kristo, mga mananampalataya ay kinakailangan ng pagkakaisa. Okay? Number 5. Number 5 natin is that accept one another. Acceptance. Kasi minsan, dahil sabi ko nga, iba-iba ang ugali. Ipinag-pray-pray mo yung katabi mo dahil hindi mo gusto, may ugali siyang hindi mo gusto. Ipinag-pray-pray mo, pero matagal mo nang ipinag-pray-pray, wala pang nangyayari at hindi mo pa nakikita yung kanyang pagbabago. No? Baka ang solution ng kapatid ay you need to accept, ikaw na lang ang magbago. Ikaw na lang ang magbago. Acceptance. No, baguhin mo kasi minsan mag-prinsipyo tayo eh. Yung iba, gusto natin yung prinsipyo natin, yun palagi, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon. Kinakailangan din naman nila yung prinsipyo natin. Ibaba natin ng konti. No? Kasi kung hindi po natin ibababa yung prinsipyo natin, baka yun yung dahilan na magiging proud tayo, mapagmataas. No? Because all of us, meron tayong prinsipyo sa buhay. Meron tayong pinapanindigan, isa't pero there are times na kinakailangan na ibaba natin yung ating prinsipyo. No? Sabi po dyan, accept one another. We need to accept one another. Sino man siya, ano man ang pagkatao niya, we need to accept one another. Romans 15, verse 7. Sabi, accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Kung ang Diyos na mga kapatid, no, tinanggap niya ang bawat isa sa atin. Ang dami kaya nating flawless in life. Napakarami po nating mga gawang hindi tama, mga ginagawang na kung titingnan natin ay sa mata ng Panginoon, hindi tayo pasado. But praise the Lord, because God accepted us. Tinanggap tayo ng Panginoon. Nung tayo ay nagpakumbaba at lumapit sa Panginoon, nandun po na tinanggap tayo ng Panginoon. Hindi niya sinabi sa atin na kinakailangan ganito muna ang gawin mo bago kita tanggapin. Pero hindi. Yung pagsisisi natin at sinabi natin na, Lord, I open my heart and I want you to
accept you, to receive you as my Lord and personal Savior. Nandun na po na una nang tumanggap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Hindi siya yung nagsasabi na, ay, wala kang karapatan, kundi welcome na welcome po tayo, no, sa mata ng Panginoon. So sabi niya dyan, accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Romans 14 verse 1. Sabi ulit dyan sa Romans 14 verse 1, accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable matters. Dahil minsan, di ba, meron tayong mga kapatiran na hindi mo maunawaan kung anong ugali. Then minsan sinasabi, Kristiyano ba ito? Parang hindi ko na ito maintindihan. But you know, we need to accept one another. Because it's one of us, may kanya-kanyang kahilan. Amen. Kaya dahil, accept him whose faith is weak. Lalo na po yung mga mahihina sa kanilang pananampalataya, magpasalamat ka ng kapatid dahil at least lumalago ka sa iyong pananampalataya. Kasi meron at meron talaga na nakakapakinig sila ng salita ng Panginoon. Yung bang parang hindi ba nila masyadong mag-grasp? Hindi nila masyadong makuha. No? Katulad din po yan ng pag-aaral minsan. No? Na di ba, yung pag nag-aral ka, merong mga classmate na kaya tinatawag silang bobo. Kasi kahit na anong explain ni teacher, hindi nila makuha. Diba? So, meron din po, at ito yung tinatawag natin, mahina sa kanilang pananampalataya. Kaya, sabi diyan, pag may mga kakilala tayo, sabi diyan, without passing judgment on disputable matters. So, acceptance is very, very important. Napakahalaga po ng acceptance, mga kapatid. At pwede rin po natin itong i-apply sa buhay natin. Dahil may mga tao siguro na mahirap mong tanggapin, but we need to accept. Kung yun yung magiging solusyon, why not accept it? At may mga bagay-bagay din na minsan nais natin, pero hindi man pa sa atin, i-accept na talagang hindi para sa iyo. Acceptance. Kailangang tanggapin. Kasi pag once kasi na hindi natin tinatanggap, lalo na po yung pagpunta natin ng Hong Kong at pagiging domestic helper, kasi marami kasi mga experiences na may mga pinag-aralan sila, maganda yung kanilang trabaho sa Pilipinas, and then bigla silang pumunta ng Hong Kong at naging katulong. And then hindi nila matanggap. Eh bakit pa sila nag-apply kung hindi nila tatanggapin? Kinakailangan tanggapin natin na tayo ay pumunta dito para maging katulong. Kasi kung hindi mo tatanggapin at still pa rin na iniisip mo na ikaw ay may pinag-aralan, maganda ang trabaho sa Pilipinas, edi bumalik ka ng Pilipinas. Acceptance. Para maging okay ang sitwasyon, we need to accept. Kaya the word acceptance is very, very important, mga kapatid. May mga bagay-bagay na ayaw natin tanggapin, pero kinakailangan tanggapin upang sa ganon, at the end, will be peace in you. Okay. Number 6. Number 6 is that admonish one another. Admonish one another. Romans 15 verse 14. I myself am convinced, my brothers, that you yourselves are full of goodness, complete in knowledge, and competent to instruct one another. Competent to instruct one another. So, sabi natin, admonish one another. So, how to admonish? Kinakailangan ayan. How to admonish? With deep concern and love individually. Concern ka. Yung talaga yung pinapakita mo na meron kang yung concern ka sa nangyayari sa kanyang buhay. Yung may pakialam ka. Hindi naman ibig sabihin na nakikialam ka sa kanyang buhay. It's already personal that one, di ba? No, ibig sabihin ng concern ka, yung bang pag siya ay nalulungkot,
Ayan, possible sana gusto mo siyang ma-comfort kasi concern ka sa kanya. Kung may problema siya, gusto mo siyang tulungan kung paano niya ma-overcome yung kanyang mga problema. And then sabi diyan, with pure motives, dapat yung motibo po natin ay maganda. With the purpose of helping one grow and mature in Jesus Christ. That's why we need to encourage with one another. Admonish or encouraging with one another. Kailangan natin yan. Kaya minsan naman magkumustahan po kayo. Hindi lang every Wednesday na nagkita-kita. Diba may group chat naman? Kahit na every day sa group chat, o sis, kumusta na kayo? No? Hindi yung ang tamad-tamad natin. Meron na nga libre na nga ngayon yung may mga kanya-kanya tayong cellphone. Maano ba naman yung magkumustahan tayo? Sis, meron ba kayong prayer request? O, ano yung ipag-pray natin sa iyong kapatid? So, dapat meron para naman mapakinabangan po natin yung ating mga group chat, mga kapatid. No, every day sana, hindi lang every Wednesday na nagpupumustahan kayo doon. And then, day off natin sa Wednesday, ano ba yung gagawin natin? Baka mamaya gusto niyo magkaroon ng uniform. O sige, magdamit tayo lahat ng red para naka-red kayo lahat tuwing Wednesday. No? Yan. At least, no, nag-uusap, nagkukumustahan. Di ba ang ganda mga kapatid? No? And then, baka yung kapatid mo, ang kailangan lang pala para ma-encourage, ay meron magsabi sa kanya na, sis, kumusta ka na? Kaya tingnan po natin mga kapatid. Okay. Number 7 is that greet one another. Kailangan din na nito. Greetings, mga kapatid. Hindi yung darating ka lang, and then may nakita ka namang tao, uupo ka, tapos na. Greet one another. Magsabi naman tayo ng, hello sister, kumusta ka? Good afternoon. Matuto naman tayo. Kung si amo mo nga, good morning ka lang, good morning. Pag nakikita, hello ma'am, hi sir, hi ma'am. So, greet one another mga kapatid. Romans 16 verses 3 to 6. Greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus. Next verse. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Greet also the church that meets at their house. Greet my dear friend Epinetus, who was the first convert to Christ in the province of Asia. And verse 6, greet Mary, who worked very hard for you. Nagkakaroon sila ng greetings. Kaya nagkukumustahan mga kapatid. So, ganun po yung gagawin natin. Minsan na, nagkita-kita na nga lang once a week, hindi man lang magkumustahan, hindi man lang natin magawang sabihin, oy sister, kumusta na ang buong linggo mo? Kumusta na ang pamilya mo? Kumusta na ang employment mo? Hello? So, alam po ninyo, even the Word of God, sinasabi ko, simple. Pero ito pala, yung mga relasyon natin with one another, na talagang nakikita po natin na dito natin na ipakikita na ganito po yung mga dapat po natin gawin. Kung natural family lang na natin, isang araw lang na hindi ka tumawag, no? Parang kulang na ang araw mo. Ganun din po sana, even in our spiritual family, mga kapatid. No? Remember, hindi na lamang po tayo nakafocus in our natural family, even in our spiritual family. So, nagkukumustahan po sana, nagdirigitan ang bawat isa. Okay. Number 8. Number 8 is that serve one another. Minsan ito lang yung parang kabisado natin. Serve one another. Paano tayo manilbihan? No? O, sister, nagkape ka na after ng service, di ba? O, kape muna tayo. Serve one another. May dala akong tinapay, may dala akong kape. Serve one another. Hindi lamang po yun. O, kundi, sabi dyan sa Galatians 5:13 to 15, you, my brothers, were called to be free.
But do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. Amen. Manilbihan sa pamamagitan ng pagmamahal. Verse 14. The entire law is summed up in a single command. Love your neighbor as yourself. Kaya kung mahal natin ang ating kapitbahay, no, katabi, ganun din ang pagmamahal natin sa ating sarili. Love your neighbor as yourself. Verse 15, sabi niya ulit, if you keep, tingnan po ninyo itong verse 15, if you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be destroyed by each other. Kaya talaga hindi maganda yung nag-aaway-away ba, merong mga higwaan, merong kampi-kampihan, baka mamaya mawawala tayo sa pananampalataya pag ganito yung ginagawa natin. So, talagang makikita po natin dito na hindi na po dapat ganito ang status natin. Tingnan nga ninyo in natural family, pag merong awayan sa mga magkakapatid, no? Grabe ang nangyayari, nagkakawatak-watak, nasisira ang relasyon. Hanggang sa hindi na daw magkapatid, hindi na daw magkamag-anak, kasi nga nasira ang relasyon. So, even in the Word of God, talagang tinuturuan po tayo ng Panginoon. No? Even in our relationship, no? Bilang mga mananampalataya, mga naniniwala sa Panginoon, nandun po mga kapatid, na talagang nagkakaunawaan ang bawat isa. Okay. Number 9. Hanggang 10 ito. Malapit na tayo. Number 9 is that bear one another's burden. Bear one another's burden. Galatians 6 verse 2. Sabi ulit. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Kaya nasabi natin kanina, dapat talaga ang bawat isa ay nagkakakilala. Dapat yung katabi mo, alam mo kung anong buhay niya. Dapat yung katabi mo, alam mo kung anong naging sitwasyon niya. Dapat yung katabi mo, alam mo kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. No? Yun bang sasabihin lang natin na, oh, sister, kaya mo yan. Dahil nandiyan ang Panginoon na magbibigay sa iyo ng kalakasan. Alam po ninyo, nakaka-encourage na po yun mga kapatid. No? Kaya dapat po, no, kilala natin, alam natin ang sitwasyon ng bawat isa. Hindi yung gusto natin malaman dahil gusto natin ng chismis, hindi po. Wala na pong puwang ang chismis sa buhay ng isang mananampalataya. Gusto natin malaman ang nangyayari sa buhay ng ating kapatid para siya ay maipag-pray. Yun po yung purpose natin kung bakit gusto natin alamin kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay. So sana po bawat isa din po sa atin, maging malaya din po tayo. Huwag po tayong mahiya. Sabihin po natin kung kailangan natin ng prayer. Di sabihin natin sa ating mga kasamahan. Sa group chat, o ipag-pray ninyo ako. Kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng kalakasan na galing kay Lord. May problema ako, ipag-pray ninyo ako mga kapatid. And then comes up naman yung mga kapatiran mo. O sige, we will pray. So di ba napakaganda mga kapatid? Minsan po, mga simpleng bagay pero parang nakakalimutan po natin gawin. So, sabi yan, dapat alam natin kung ano yung sitwasyon. Dapat na meron kayong notebook. No? Oy, ito si kapatid kong ganito, kasama ko sa Wednesday group. No? Ano kaya ang kanyang sitwasyon? Minsan kanya hindi nagsasabi yung kapatid mo, you will know it. No? Kung ano yung nangyayari sa kanya. O, di ba minsan, lalo na pag tayo nagte-testimony, nasasabi natin, no, na kung ano yung sitwasyon natin, ano yung buhay natin, ayan, mayroon na tayong idea kung ano yung ipag-pray natin kay sister, ano ba yung kailangan ni sister. O. Kaya mga kapatid, sabi po sa kanang salita, carry each other's burdens. And in this way, you will fulfill the law of Christ. Especially, prayer ang pwede po nating maitulong sa bawat isa. And we believe
na ang panalangin ay makapangyarihan. Makapangyarihan po ang panalangin. Kaya pag ipinag-pray natin ang bawat isa, imagine that, kahit na sa grupo lamang po ninyo, pag everyday you are praying with one another, napakalaki na po ang gagawin ng Panginoon. Kahit na yung isa nating kasama ay hindi nag-pray, because you pray in behalf of that person, mapapalakas siya. And who knows, baka bukas naman, ikaw yung manghina, hindi ka manalangin. At least, merong nag-pray. Because I believe na hindi naman siguro lahat ay sabay-sabay na manghihina sa panalangin. No? Meron yung malakas siya ngayon, talagang nananalangin. No? So, napakaganda po mga kapatid. Umpisahan po natin at nandun po sana na ipasamuhay natin ang salita ng Panginoon. At ang pang-sampo natin, the last one is forbearing one another. Ephesians 4:2. Sabi niya sa Ephesians 4:2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Talagang nauulit-ulit. Be completely humble and gentle. Pagiging mapagpakumbaba, mga kapatid. Gentle. No? Gentle po. No? And then be patient, mapagpasensya. Kaya yung katabi mo, pagpasensyahan mo na yan kasi medyo makulit. Pagpasensyahan mo na siya. Medyo may ugali siya na minsan ayaw mo. O sige, be patient, pagpasensyahan mo na lang. Bearing with one another in love. Para at the end of the day, always be peace be with you ang magiging ending, mga kapatid. Kaya alam po ninyo, napakainam po ng mga magkakapatid. Lalong-lalo na po pag ini-apply po natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. So this afternoon, yung pong relasyon ng bawat isa sa atin, nandun po sana na the more pa na lumago ang relasyon natin. No? Dahil patuloy tayong tinuturuan ng salita ng Panginoon. Kung na-neglect man natin o hindi man po natin ito ginawa, may time pa naman, why not umpisahan natin? Kaya umpisahan po natin, bukas, sige, yung inyong group chat, no? Dapat ay meron nang namumumusta doon. Dapat meron nang nagsasabi doon ng kanyang prayer request, no? Dapat meron nang nagsasabi doon na, ipinag-pray po kayo. At meron namang nagsasabi na meron siyang Bible verse. Ito yung ating Bible verse sa araw na ito. Ha? Okay. So, what are the relationship between the members of the body of Christ? Ano po yung ating pinag-aralan? Ayan. Members of one another. Oh, members. And then sabi dyan, love one another, magmahalan ang bawat isa. No, because you know, love is very powerful. Kaya even in the Word of God, love covers the multitude of sin. Honor one another. Especially, sabi natin kanina, our parents, we need to honor them. And then admonish one another, encouraging one another, mga kapatid. Yung bang pagtapik mo lamang sa balikat ng kapatid mo, na-i-encourage na. Yung ngiti mo lamang, na-i-encourage na. Hindi yung pagbungad pa lang is, iba na yung negative na yung sinabi mo, sandali. No? Sana tanggalin natin yun. Na every time sana na pag nagkita-kita tayo talagang nai-encourage ang bawat isa. So how to admonish, sabi natin kanina, ayan, binasa natin with deep concern. Concern tayo sa ating kapatid. No? Of course, ang purpose natin para siya ay lumago sa kanyang buhay spiritual. Another is, greet one another. Greetings. Mag-hello naman tayo, mangumusta naman tayo, mag-good morning naman tayo, mag-good night. Serve one another. Serving one another, mga kapatid. Bear one another's burden. So, kung may kabigatan, ipag-pray natin ang ating mga kapatid. For bearing one another. Nagkakaunawaan ang bawat isa. Amen? So, salamat kay Lord dahil patuloy po niyang
tinuturuan ang bawat isa sa atin upang sa ganun po ay makapamuhay po tayo na talagang nalulugod ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat o Lord God sa iyong salita na tinuruan mo po kami, Panginoon, kung ano nga ba yung mga relasyon namin sa bawat isa, O God. Salamat dahil pinaalalahanan po kami ng iyong banal na salita na minsan, Panginoon, nakakalimutan namin. Simple nga lamang, Panginoon, pero, Lord, nakakalimutan namin gawin, O God. Which is, ang mga bagay na ito ay nakakalugod, Panginoon, sa iyo, na ito po ay nagbibigay ng encouragement, kalakasan sa bawat isa. Kaya tulungan mo nga po kami, Panginoon, na ang relasyon po namin ay maging matatag, O God, at patuloy na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa mataas na papuri